Barangay Love Stories. Ala sa lahat, ganyan ako tawagin ng mga taong malapit sa akin, Papa Dudut. Kahit yung mga hindi ko kakilala, alam ko na ganoon din ang tingin nila sa akin. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero maganda po ako. Matalino, marunong sa mga gawaing bahay at masarap magluto. Halos lahat na ng mga katangian na hanap ng isang lalaki para sa babaeng gusto niyang mapangasawa ay nasa akin na, Papa Dudut. Wala nang hahanapin pa, ika nga. Pero may kulang pa rin sa akin at yon ay ang pera. Simula pagkabata, salat na kami sa salapi dahil hamak lamang na tricycle driver ang tatay namin at labander naman si nanay. Tapos panganay pa ako sa 5 magkakapatid. Kahit siguro magkanda kuba-kuba na sa pagtatrabaho ang mga magulang namin ay suntok sa buwan. Na umasenso kami, kaya nangako ako noon sa sarili ko na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Para kapag nakapagtapos ako ay tutulong ako sa pamilya namin. Gusto ko po silang iahon sa kahirapan at umasenso. Pero bago ko po ikwento ang buhay ko, ay magpapakilala po muna ako sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Julie. 32 years old, Tubong Real, Quezon. Isang beses noong nasa UV Express po ako habang nagbabiyahe, ay napakinggan ko sa radyo ang programa ninyong Barangay Love Stories. Hindi nagtagal ay kinagiliwan ko na nga po ang pakikinig sa inyo, maparadyo man o online. Naisip ko rin pong sumulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ng aral ng mga kapuso natin. Papa Dudut, bukod sa mga katangiang nabanggit ko ay kilala din akong madiskarte ng mga magulang ko. Bilang panganay, mataas po ang pangarap ko sa pamilya ko at sa aking sarili. Gusto ko po silang iahon sa kahirapan, kaya nagsisikap ako sa pag-aaral. Ako rin po ang tumutustos sa pambaon ko at yon ay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pagkain sa eskwelahan namin. Halimbawa po noon ay ang yema, pastillas at mga kakanin na gawa namin ni nanay. Minsan na nga akong nasabihan ng teacher ko na maswerte raw ang mga magulang ko sa akin dahil hindi lang daw ako maganda at matalino, masipag pa ako. Nagsilbi po yung motibasyon para makapagtapos ako sa high school bilang salutatorian. Natatandaan ko pa na bahagya akong kinalungkot yung hindi ko pagiging valedictorian, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil nabigyan ako ng karangalan at ganon din ay napasaya ko ang mga magulang ko. Makakasama ko silang umakyat sa entablado para tumanggap ng diploma at medalya na simbolo ng pagsisikap ko. Sabi ko po yung ibinalita sa mga magulang ko na naiyak pa nga sa labis na pagkatuwa at galak. Tapos hindi magkamayaw ang pagpuri at pag-congrats sa akin ng mga guro at kaklase ko. Excited ko na rin po yung ibinida sa best friend kong si Eva na kapwa ko magtatapos sa high school ng mga panahong yon, Papa Dudut. Mangot dyan. Daig mo pa pinagsakluban ng langit at lupa ah. Sayang, maibabalita pa naman sana ako. Ano yon? Salutatorian ako sa graduation natin. Talaga? Congrats! Grabe, excited na akong umakyat sa entablado kasama si nanay at tatay. Alam mo ba, nung binalita ko nga sa kanila, naiyak pa sila. Tapos si nanay, todo pasalamat dun sa maliit na puon ng Santo Niño sa bahay namin. Kasi tinupad daw nito yung dasal niya na makapagtapos ako ng pag-aaral. Konsuelo na lang daw yung karangalan ko. Matalino ka at masipag sa pag-aaral, kaya mo nakuha yung karangalan na yan, Bes. Deserve mo yan.
Congrats uli. Thanks. Pero teka nga muna. Pansin ko talagang malungkot ka eh. Baka makatulong ako. May problema ka ba? Meron. Pero baka wala ka ring magawa kasi ako nga na anak walang magawa. Tungkol ba yan sa mga magulang mo? Oo. Makikinig ako, magsabi ka lang. Umuwi na si mama sa amin nung nakaraang araw. Kaso hindi niya kasama si papa kasi hiwalay na raw sila. Ha? Paanong nangyari yun? Kasi may babae si papa at inamin niya yun kay mama. Tapos nalaman din ni mama na magkakaanak na si papa sa kabit niya. Kaya kahit masakit, nakipaghiwalay na siya. Akala ko perpekto yung pamilya namin kasi magkasama sa abroad sina mama at papa. Tapos wala naman kaming napapansin na kakaiba. Pag tumatawag sila sa amin, pareho silang masaya kaya iniisip namin ni na ate na ayos lang yung pamilya namin. Pero nung umuwi si mama, sinabi niya sa amin na matagal na pala silang hindi magkasama ni Papa dun sa bahay na tinutuluyan nila. Si Papa raw yung umalis. Saan nagpunta ang papa niyo? Doon sa babae niya. Ano? Kapal naman ang mukha ng papa niyo. Pasensya ka na ha. Nakakainit lang kasi ng ulo. Kawawa naman mama niyo, Bessie. Iyak nga siya ng iyak nung kinukwento niya sa amin. Sabi niya nagmakaawa siya kay Papa na wag siyang iwanan kasi nga pamilya kami. May mga anak sila rito sa Pilipinas pero naging matigas si Papa. Mas mahal niya yung bago niyang pamilya kaya wala nang nagawa si Mama. Inantay na lang niya matapos yung kontrata niya bago siya nagdesisyon na umuwi na rito sa amin. Bessie, hindi namin alam ni ate yung gagawin namin nung sinabi sa amin ni Mama yung tungkol sa nangyari. Sinubukan naming tawagan si Papa pero ayaw niyang sagutin yung call. Sa lagay, ganun na lang yun. Ganun na lang niya kami kadaling kalimutan. Siyempre hindi. Mali yun. Hindi tama yung ginawa ng papa niyo. Kasi pamilya kayo. Tapos bigla-bigla na lang siya magkakaroon ng iba. Hindi ko maisip kung gaano nasasaktan mama mo ngayon, Bessie. Lagi nga siyang umiiyak. Pero sabi namin sa kanya ni ate na malalagpasan din namin lahat ng magkakasama. Sabi ni Mama, ang mahalaga na lang daw sa kanya ngayon kami ni ate. Kaya nga kahit na masakit at hirap na siya, tinis niya lahat bago siya umuwi sa amin. Mahal namin si Mama. Siya lang ang importante sa amin ngayon kasi galit kami ni ate kay Papa. Galit din ako sa papa niyo, Bessie. Naiinggit ako sa'yo kasi masaya at buo yung pamilya mo. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na buti pa kayo. Hindi rin naman perpekto ang pamilya namin. Kaya hindi mo kami dapat kainggitan. Saka parang anak na rin ang turing sa'yo ni nanay at tatay. Welcome ka lagi sa bahay at pamilya namin. Thank you, Bessie. Gumaan yung pakiramdam ko. Mabuti naman. Basta andito lang ako ha. Saka sina nanay at tatay saka mga kapatid ko para pasayahin ka. Sabihin mo sa mama mo punta rin sa bahay. Kaso hindi malaki bahay namin ha. Wala namang kaso yun. Anong iniisip mo ngayon? Marami. Kasama na dun yung panghihinayang ko na hindi na matutupad yung hiling ko ngayong graduation natin. Ano ba yung hiling mo? Yung makasama sina mama at papa. Hindi na yun mangyayari kasi hiwalay na sila. Iniwan na kami ni Papa at pinagpalit sa iba. Kawalan niya yon. Naniniwala ako na balang araw, pagsisisihan niya ang ginawa niya sa inyo. Pero paano pag hindi dumating yung araw na yon? Imposible kasi laging sinisingil ng tadhana yung mga tao na hindi gumawa ng mabuti sa kapwa nila. Tungkol naman dun sa hiling mo, nandyan naman si mama mo. Kung gusto mo,
sasabihin ko kay nanay at tatay na samahan ka rin sa pag-akyat mo sa entablado. Pwede naman yun. Hindi naman mahigpit sa school natin. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman. Best friend tayo, di ba? Tapos para pa kitang kapatid. Kaya yung nanay at tatay ko, nanay at tatay mo na rin. Salamat talaga ah. Hindi ko alam gagawin ko pag wala ka. Wala yun. O paano? Sama ka ulit sa bahay? Nagluto si nanay ng pansit kasi request ko. Sa susunod na lang siguro kasi sabi ni ate umuwi na raw ako para sabay-sabay kami makapaghapunan ni na mama. Ayos yun. Kumusta mo ako sa mama mo ha? Sige, yun lang pala eh. Oh, paano? Uwi na ako ha. Ingat ka, Bessie. Congrats uli. Salamat. Ingat ka rin, Bessie. Kabaligtaran ko ang buhay ni Eva, Papa Dudut, dahil may kaya ang pamilya niya. Hindi lang siguro may kaya kundi mayaman talaga. Pero nakasundo ko siya kasi mabait at kalugpo ang personality ng kaibigan kong yon. Magkaklase kami nung una at ikalawang taon sa high school at nagkahiwalay na lamang noong tumungtong kami sa ikatlo hanggang sa ikaapat, pero nanatili yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Pero kahit pala may pera ka, nabibili mo lahat ng gusto mo. Hindi kayo sumasala sa pagkain at nakakapagbakasyon kayo sa kung saan ay hindi pa rin garantiya para magkaroon ka ng maganda at matiwasay na buhay. Tunay nga na walang perpekto sa mundo at napatunayan ko po yun sa pamilyang kinabibilangan ni Eva, Papa Dudut. Malaki ang paghanga ni Eva sa pamilya namin kahit mahirap lamang kami. Kasi kahit madalas kaming hikahos, buo at masaya kami. Sabay-sabay kumakain kahit na tuyo at noodles lamang ang ulam. Meron din kaming panahon na magkwentuhan, magtawanan at mag-aasaran. Mga bagay na nasasaksihan ni Eva kapag bumibisita siya sa bahay namin. Kaya minsang nasabi ni Eva na sana'y pinanganak na lamang siya sa pamilya namin. Sa isip-isip ko kung mararanasan lamang niya ang hirap at lungkot sa likod ng mga tawa namin, mas pipiliin na lamang niya yung buhay na meron siya kahit na wasak ang kanyang pamilya. Fast forward, pumasok po ako sa isang state university sa probinsya namin. Malayong malayo sa prestihiyosong university na pinasukan ni Eva sa Maynila, pero sa kabila ng lahat ay nanatili ang pagkakaibigan namin. Para na po kasing kapatid ang turingan namin sa isa't isa bukod sa pagiging mag-best friend. Sa katunayan, may isang beses na sinama ako ni Eva sa eskwelahan niya at doon ko nga po nakilala si Theo. Yung nachichismis sa probinsya namin na boyfriend niya. Guwapo po si Theo, artistahin, ang maalapor sila ng kutis niya. Parang mamahalin ng sabon at naliligo sa gatas. Yayamanin pareho sila ni Eva, kaya naman naisip kong bagay na bagay sila. Aminado ako na nakaramdam ako ng inggit para sa matalik kong kaibigan kasi nasa kanya na ang lahat. Dahil doon ay nilayaon ko po si Eva at mas nag-focus ako sa pag-aaral. Papadudot nagbunga ang pagsisikap ko nang matapos ko ang kurso kong pagti-teacher. Pero nagtrabaho muna ako sa isang pribadong paaralan at nag-ipon ng pera para may pang-review ako sa board exam. Hindi nga nagtagal ay nakakuha po ako ng lisensya sa pagtuturo at nakapasok sa public school. Doon ko po nakilala si Christian na masasabi kong malaki ang naging bahagi sa buhay ko. Hi Julie, wala ka bang lunch? Kasi parang hindi ka pa kumakain. Meron, pero wala akong gana. Busog ako. Ano ba yung ginagawa mo? Lesson plan? Oo, para bukas. Sipag mo naman. Pahinga ka muna. Sa bahay nyo na lang yan gawin para makapag-lunch ka. Busog nga ako, diba? Gahol na ako. Kung iuwi ko pa to, hindi rin ako makakakonsentrate sa bahay kasi nandun yung mga kapatid ko. Magugulo yung mga yun. Nag-aalala lang naman ako kasi napapansin ko, wala ka na masyadong panahon para kumain. Tapos nakukwento mo rin na sa bahay nyo tumutulong ka pa sa pagluluto at paglilinis. Ay,
Pumapasok pa kasi sa school yung ibang mga kapatid ko. Kaya pag uwi ko, wala pa sila sa bahay. Sina nanay at tatay naman matanda na. Kaya kapag kaya ko, ako na yung nag-aasikaso. Teka, tiyan mo ba yon? Ganun na nga. Yan ba yung busog? Oo na, kakain na nga, 'di ba? Kumain ka na? Hindi pa. Sabay na tayo? Sinadya mo lang talaga ako rito sa desk ko eh. Gusto kasi kitang makasama at makasabay mag-lunch. Christian, hindi ka ba napapagod? Napapagod saan? Diyan sa ginagawa mo. Akala mo ba hindi ko nahahalata na may gusto ka sa akin? Dami mo kayang ginagawang bagay na hindi mo naman ginagawa sa mga co-teachers nating babae. Katulad nung pa-flowers mo ng Teacher's Day sa akin. Bouquet talaga. Tapos dun sa ibang babae, tagi-isa lang. Tapos nung isang araw, may pa-chocolate ka pa, wala namang okasyon. Pinagluto mo rin ako ng ulam at dessert na gawa mo. Yun ba? Hindi ko naman kasi talaga tinatago sa'yo na gusto kita, Julie. Gusto kitang ligawan kung okay lang sa'yo. Pero hindi ko focus ang pagkakaroon ng boyfriend ngayon. Kasi nagsisimula pa lang ako sa career ko sa pagtuturo. Ako rin naman pero ikaw na yung inspirasyon ko para maging masaya at ganahan sa ginagawa ko araw-araw. Masaya ako kasi yan yung nararamdaman mo sa akin. Naiintindihan ko naman kung focused ka sa career mo. Pero willing ako maghintay hanggang maging handa ka na. Gusto kong patunayan sa'yo na totoo yung nararamdaman ko. Na seryoso ako sa pagkagusto ko sa'yo. Pero di ko alam kung gaano ka katagal maghihintay. Baka mainip ka. Matyaga naman akong tao. Tsaka kung ikaw naman yung hihintayin ko, bakit ako maiinip? Hindi ko alam. Madalas ganun kasi ang nangyayari sa mga tao na nagsasabi na handa silang maghintay para sa taong gusto nila. Sa huli, sumusuko rin sila. Ayoko lang dumating yung araw na kung kailan handa na ako, ayaw mo na. Bakit? Aabutin ba ng matagal na panahon yung paghihintay ko? Hindi naman, pero syempre, kung liligawan mo ko, gusto kitang makilala ng husto. Yun lang pala eh. Kung gusto mo, pupunta rin ako sa bahay nyo para personal na magpakilala sa mga magulang mo. Ipagpapaalam ko sa kanila yung panliligaw ko. Gagawin mo yon? Oo naman! Di ba sabi ko sa'yo seryoso ko? Kaya gagawin ko yun. Ikaw bahala. Hindi lang ako makapaniwala kasi wala pang lalaki yung nagsabi sa akin ng tungkol sa bagay na yan. Alin? Yung manliligaw? Oo, kaya akala ko tuloy hindi ako interesanteng babae kasi walang nagkakagusto sa akin. Hindi ko alam sa kanila, pero kagaya nga ng sinabi ko, gusto kita, Julie. At papatunayan ko sa'yo yung nararamdaman ko. Ngayong darating na linggo, pupunta ako sa bahay nyo para makilala yung nanay at tatay mo. Nagkakilala po kami ni Christian noong nag-substitute teacher siya sa kasamahan ko ng departamento dahil nagbakasyon ito. May itsura si Christian pero mas lamang sa pagiging gwapo si Theo. Pero mabait at matyaga ang co-teacher kong yon. Lalo na noong nagtapat siya sa akin ng feelings niya. At kahit na nireject ko na siya ay handa pa rin siyang maghintay kung kailan pwede na akong magmahal. Sa totoo lang ay wala namang nagbabawal sa akin na ma-in love ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Ako lang po talaga yung hindi pa pumapasok sa relasyon dahil mas focus ako sa pagtatrabaho. Kaso matapos totohanin ni Christian yung sinabi niya na pupunta sa bahay namin para ipagpaalam ang panliligaw niya sa mga magulang ko, na dahilan kaya nagustuhan siya ni nanay at tatay, ay doon na po nagsimula ang pangungulit nila sa akin tungkol sa kung kailan ko planong sagutin si Christian. Gusto raw nila itong maging manugang dahil mabait, maginoo at masikap. Papa Dudut, hindi po ako bulag dahil nakikita ko ang mga effort ni Christian para mapasagot ako. Kaya nga aaminin kong nahulog na rin ako sa kanya. Sabi ko pa nga sa sarili ko ay pwede palang turuan ng puso na magmahal. Kaya sinagot ko na po si Christian at naging magkasintahan kami. Tapos pagkalipas ng 1 taon ay kinasal kami sa Huwes. Nagsama kami sa isang bubong bilang mag-asawa at nabiyayaan ng 2 anak. Kaya lang Papa Dudut ay meron pong dahilan kaya alanganin ako ng sagutin si Christian noon.
Yun ay dahil hindi siya mayaman. At hindi nga ako nagkamali dahil sa buong panahon ng pagsasama namin ay malimit naming pagtalunan ng tungkol sa pera. Mahina kasing dumiskarte si Christian at kontento na lamang siya sa ranggo niya bilang teacher at hindi ko siya nakikitaan ng pagsisikap na umangat sa estado niya. Kaya apektado naman noon yung sweldo niya. Sa katunayan ay hindi ko na natapos yung maternity leave ko noon kasi kinailangan ko na ulit bumalik sa pagtuturo dahil nagkasabay-sabay yung mga gastusin namin at hindi kakayanin kung si Christian lamang ang nagtatrabaho. Simula noon ay nawala na ako ng amor sa mister ko at malimit mag-isip ng malayo habang nangangarap ng gising. Nandun din yung tanong na paano kaya kung ibang lalaki ang napangasawa ko. Yung mayaman simula pagkabata. Dahil sa isiping yon ay madalas ko nang ikumpara ang sarili ko sa mga co-teacher ko na asensado ang buhay kesa sa amin. Tapos dumagdag pa sa pagkainggit ko yung pagkikita namin ni Eva. Isang araw sa mall habang nagbabakasyon siya kasama ang kanyang gwapo. At noon ay yayamaning asawa. Walang iba kundi si Theo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkaroon po kami ulit ng contact ni Eva matapos ang pagkikita namin yon sa mall. Sa tingin ko sa kanya ay siya yung klase ng tao na hindi marunong magtanim ng galit at sama ng loob sa kapwa. Kaya alam kong pwede ko yung gamitin para makapasok ako sa buhay niya ulit. Simula noon kay Eva na po ako lumalapit para mangutang ng pera lalo na pag gipit ang pamilya namin. Sakitin kasi yung bunso namin ni Christian at kaunting kibot ay dinadala agad namin sa ospital. Ang mahal din ng mga gamot kaya madalas ay nagkukulang ang budget namin. Mabait po si Eva, hindi siya naniningil kaagad at madali rin siyang utangan. Siguro ay ganoon talaga kapag mayaman, sobra-sobra na yung pera kaya mabilis na lamang silang magbigay sa mga nangangailangan. Alam ko po na masamang mainggit sa kapwa o maghangad ng sobra. Pero kapag lumaki kang salat sa kayamanan at material na bagay ay hindi po talaga maiiwasang gustuhin mong makamit ang mga yon. Para sa akin ay hindi kasalanan na pinanganak kang mahirap. Pero ibang usapan na kung mamamatay pa rin akong mahirap. Malaki lang talaga ang pagsisisi ko dahil hindi ko natupad yung pangarap kong umasenso sa buhay dahil pumayag akong makasal kay Christian. Andun yung panghihinayang kasi pakiramdam ko. Hinihila niya ako pababa kaya hindi ako makausad, Papa Dudut. Gusto ko pong hiwalayan ang asawa ko pero ayoko namang mawalay sa kanya ang mga anak namin. Pero desperada na ako. Isang araw ay nangailangan na naman po ako ng perang panggastos namin matapos hindi sumapat yung mga sweldo namin mag-asawa kaya tinawagan ko na naman si Eva para mangutang. Kaso ay si Theo po ang nakasagot ng tawag at sinabi niya sa akin na nag-aasikaso ang misis niya ng mga papeles para sa ilang buwan nitong bakasyon sa Singapore kasama ang mami niya. Napasarap nga po ang usapan namin ni Theo sa telepono kaya nakwento niyang depressed si Eva sa kadahilan ng hindi raw siya nito mabigyan ng anak. Tandang-tanda ko pa kung paano nagningning ang mga mata ko sa galak matapos kong malaman na meron din palang kakulangan ang akala ko ay perpektong relasyon nilang mag-asawa. Naiwan po si Theo sa Pilipinas noong nagbakasyon sa ibang bansa si Eva kasama ang mami niya at nasundan pa ng nasundan ang mga pag-uusap namin ng mister niya. Hanggang sa humantong yon sa tuksuhan na siyang dahilan para magsimula kaming maglaro ng apoy, Papa Dudut. Hoy,
Teo, wag mo naman akong tulugan. Di ba sabi mo susulitin pa natin ang check-in natin sa hotel na to? Sinabi ko nga, Paano mangyayari yun kung matutulog ka na? maaga pa naman. Teka, anong oras na ba? O, 4:00 pa lang naman ng hapon eh. Iidlip muna ako. Mamaya pagising ko, dinner na, sakto. Doon tayo sa buffet nitong hotel sa baba kakain. Ay talaga? Sige, pero mamaya ka na matulog. Julie naman, di mo ba nakikita? Napagod ako. Ikaw ba? Ayos ka lang? Ayos lang. Ikaw naman, kung makapagsalita, hindi naman akong magsisimula. Yayakapin lang kita. Dali, usog ka kaunti kasi tatabi ako sa'yo. Halika, sumiksik ka sa akin dito. Pwedeng magtanong, Ano yun? ano-ano yung pagkain nila dun sa buffet? Marami. Talaga? Hindi pa kasi ako nakakakain sa ganun. Puro ba masasarap? The best yung mga pagkain nila rito. Tsaka iba-iba yung selections nila, marami kang pagpipilian dito. May Pinoy food, yung mga nakasanayan mong lutong bahay style na ulam, tapos meron ding Chinese, may Japanese, may Korean, meron ding Western cuisine. Yung mga dessert pala nila rito marami rin, tsaka masasarap lahat. Wow! Excited na tuloy ako. Wait, sa tono mo parang suki na kayo ni Eva ng hotel na to ah. Aminin mo, di naman ako magagalit. Oo, kapag nai-stress kami, nag-hotel kami, dito kami mismo pumupunta. O kaya nag-out of town. Swerte naman ni Eva sa'yo kasi kontratuhin mo siya parang reyna. Pero di ba yung Reyna at Hari may anak? Yun lang naman yung isang bagay na hiling ko sa kanya pero malabo na maibigay. Sigurado na ba talaga kayo na hindi na kayo magkakababy? Sigurado na kasi baog si Eva. May problema siya sa matres kaya ganun na lang yung lungkot niya matapos niyang malaman yung huling resulta ng pagpapadoktor namin. Ganun ba? Sayang naman. Ayaw niyo mag-ampon? Pareho naming ayaw. Sa bagay, hindi niyo alam kung anong klaseng dugo na nanalaitay sa ugat ng batang makukuha niyo. Hindi ko naman sa nilalahat, pero baka matulad kayo dun sa co-teacher ko na suwail, saka pasawa yung batang inampo nila. Ayun, sising-sisi sila ng asawa niya kung bakit pa nila naisipang mag-ampo ng bata. Ayos na lang daw na tumanda silang dalawa ng walang anak, kaysa maagang mamatay sa konsumisyon. Pero ako ayoko talaga. Sinabi ko na yan kay Eva. Kaya kung hindi niya ako kayang bigyan ng anak, huwag na namin pilitin. Kaya pala na-depress na naman yung kaibigan kong yun at bigla na lang nagbakasyon. Buti pa kayong mayayaman. Pag nade-depress, pabaka-bakasyon na lang. Medyo nakakatulong nga yung pera kasi pag nadidepress ka magbabakasyon tulad nga ng sinasabi mo pero nag-aaway din kami. Tsaka may pagkakataon nga na ayoko makita yung pagmumukha niya eh. Kaya umalis siya. Ay, hala, totoo? Oo. Masama rin kasi yung loob ko sa katotohanan na hindi niya na ako mabibigyan ng anak. Yung hindi ko na mararanasan na maging tatay. Pangarap ko talagang magkaanak, Julie. Kahit isa lang. Maranasan ko lang na tawaging papa ng magiging baby ko. Naisip ko nga ano pa yung saysay ng pagtatrabaho ko ng mabuti. Yung pagsisipag ko kung hindi ko rin naman may paparana sa anak ko yung maayos na buhay. Kaya naisip ko na walang saysay itong paghahanda ko kasi hindi rin man ako magkakaanak. Bakit pa ako nagpakayaman? Hindi ko tuloy mapigilan mainggit sa mga kaibigan namin ni Eva. Tsaka sa iyo, sa inyo ni Christian. Bakit naman? Kasi nabigyan mo siya ng mga anak. Naku, wag mong kainggitan si Christian. May mga anak nga kami, pero mahina dumiskarte yun. Ha? Paano mahina dumiskarte? Yun bang ano? Kontento na lang siya sa kung anong posisyon niya ngayon sa trabaho. Tapos buong buhay niya, pagtuturo lang ang alam niyang gawin. Hindi naman sa sinisiraan ko siya. Pero pagdating dun sa bahay namin, uupo na lang yun sa sofa at manunood ng TV.
Partida, sabay pa kaming umuwi galing sa school. Tapos ako, diretso agad sa kusina para magsaing o hindi kaya magluto ng ulam. Ni pagsundungan ng mga anak namin, dun kina nanay at tatay, kinatatamaran pa niya. Isang barangay lang naman yung layo ng bahay ni nanay sa amin. Hindi ko akalain na ganun pala siya katamad. Ako rin. Paano mo siya nagustuhan? Ha? Alam mo, sa tingin ko sa'yo, matalino kang babae, Julie. Tapos mataas din ang pangarap mo. Kasi lagi mong kinukwento na handa kang gawin ang lahat para sa pamilya mo, makaahon lang kayo sa hirap. Di ba? Oo, nabanggit ko nga yan. Pero ano namang kinalaman nun? Napapaisip lang kasi ako kung bakit ka pumayag na magpakasal at bumuo ng pamilya kasama si Christian. Kung gano'n naman pala siya kahina dumiskarte tulad ng sinasabi mo. Siyempre, nabulag ako sa pag-ibig. Akala ko kasi, pag pumayag akong maging asawa niya at magkaanak sa kanya, magtutulungan kaming makaahon sa hirap. Kaso sa tingin ko, hindi na mangyayari yon dahil lalo lang akong nalulubog sa kanya. Ayoko nang magturo sa iisang eskwelahan kasama siya, Teo. Gusto kong pumunta sa ibang lugar na malayo sa asawa ko para magtrabaho. Gusto ko talaga sa mga babae yung tipo mo Mataas yung ambisyon. Simula pagkabata, marami na akong pangarap para sa pamilya ko. Hindi ko lang matupad-tupad dahil kay Christian at sa mga anak namin. Mahal ko sila, pero ayokong habang buhay maghirap kasama sila. Handa ka bang iwan sila para lang makamit yung pangarap mo magkaroon ng maayos at asensadong buhay? Alam mo, matagal ko nang pinag-iisipan yung bagay na yan. At oo yung sagot ko. Oo, handa ako. Kung ganun, magsama na tayo. Basta, bigyan mo lang ako ng anak. Ako na ang bahala sa'yo, Julie. Balik nga. Pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Yun po ang eksaktong ginawa namin ni Theo habang nasa bakasyon si Eva at wala rin pong kamalay-malay sa kalokohan ko ang asawa kong si Christian. Madalas ako po yung pumupunta sa Maynila kung nasaan ang condo unit ni Theo at doon po kami gumagawa ng milagro kapalit ng pera. Kung minsan ay nag-hotel at motel po kami. Opo, binabayaran po ako ni Theo kapalit ng katawang ko. Bagay na hindi ko tinatanggihan noong una dahil aaminin kong nasilaw ako sa salaping ibinibigay niya. Hindi nagtagal ay nahulog po kami sa isa't isa. Kami, alam naming mali yun at pareho kaming nakatali. Doon ko na po hahamakin ang lahat matapos kong mag-resign sa pagtuturo at nagpaalam kay Christian na magtatrabaho sa Maynila. Wala pong kamalay-malay ang mister ko na nagsisinungalin ako dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Hindi niya alam na iniiputan ko na siya sa ulo dahil pagdating ko sa Maynila ay ibinahay na ako ni Theo. Dahil po sa pera na natatanggap ko mula kay Theo na isang negosyante ay nakapagpapadala po ako sa pamilya ko sa Quezon at sa mga magulang ko. Ako na rin po yung nagpapaaral sa mga nakababata kong kapatid kaya proud po ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi ko na po inisip yung mga taong masasaktan namin ni Theo dahil pareho namang kaming masaya sa piling ng isa't isa. Tumagal po ng 3 buwan ang patago naming relasyon nang mangyari po yung hindi ko inaasahan. Lumuwas po noon sa Maynila si Christian para puntahan ako sa pinagtatrabahoan ko at personal na kausapin. Bago yon ay nanlalamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako madalas tumatawag kung hindi ko lang kinukumusta ang mga anak namin. Kaya lang, yun pa pala ang magiging mitsa para mabuking niya kami ni Theo. Isang araw ay nakita niya akong lumabas sa isang restaurant na kinainan ko sa BGC. Tapos ay pinasundan niya pala ako sa taxi na sinasakyan niya. Yung kotse na lulan ako pauwi sa kondo ni Theo. At doon na nga nangyari ang kinakatakutan ko dahil hinarang niya ako pagbaba ko sa parking lot.
sandali! Julie! Christian? Sabi na eh, ikaw yung nakita ko kanina na lumabas dun sa mamahaling restaurant. Buti sinundan kita. Ano bang ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa Quezon ka kasama ng mga anak natin? Oo, pero miss na kita. Gusto na kitang makita kaya pinuntahan kita rito. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo iniwan ang mga anak natin? Okay lang yung mga anak natin. Iniwan ko sila sa mga magulang mo. Tsaka ano bang klaseng tanong yan? Bakit ko ginawa yun? Hindi ka ba nakikinig? Miss na kita. Pero nakapagtataka kasi dun ako sa pinagtatrabahuhan mo unang nagpunta. Dun sa address na binigay mo sa akin nun pero sabi nung guard, wala ka naman daw dun. Hindi ka raw nila empleyado. Ha? Baka naman mali yung pinuntahan mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Bakit naman ako magkakamali? Ewan ko. Noon pa naman, di ba? Mahina ka na sa direksyon. At saka bakit hindi ka muna tumawag sa akin bago ka pumunta rito? Gusto kitang sorpresahin. Kaso mukhang ako yung nasorpresa. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Probinsyano lang ako pero hindi ako tanga, Julie. Hindi ka talaga nagkatrabaho sa lugar na yon, tama? Aminin mo, saan ka nagkatrabaho? Saan mo kinukuha yung perang pinapadala mo sa amin ng mga bata? Bakit ba ang dami mong tanong? Natural! Kasi malay ko ba kung anong klaseng trabaho yung pinasok mo para kumita ng ganun kalaki? Hindi marumi yung trabaho ko. Kaya wag na wag mo sa aking ipamukha yung bagay na yon. Bakit ba hindi ka nila makontento sa pinapadala ko? Dami mo pang sat-sat dyan. Kakainis ka. Ay, pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilang maguluhan. Lagi ka nalang ganyan kaya nawawala na ako ng amor sa'yo. Wag mo namang sabihin yan. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga bata. Miss na miss ka na rin ng mga anak natin, Julie. Bakit? Tumatawag naman ako sa inyo, di ba? Oo, pero madalang na. Abala lang ako sa trabaho. Hindi ako naniniwala. Kasi kahit gaano ka pa kaabala sa ginagawa mo, lagi ka pa rin may oras para sa amin ng mga anak mo. Tsaka, anong ginagawa mo sa lugar na to? Sino bang nakatira rito? Pupuntahan mo ba yung taong yun? Sabihin mo. Pwede ba? Wala ka nang pakialam doon. Meron! Kasi asawa kita. Paano kung mapahama ka? Praning ka lang. Saka ano ulit yung sinabi mo? Asawa? Pasensya ka na, Christian. Pero sawang-sawa na akong maging asawa mo. Ano bang sinasabi mo? Julie naman! Simula nang umalis ako dun sa probinsya natin, marami na akong na-realize sa buhay. Isa na dun yung pagod ko sa pagtataguyod sa pamilya natin kasama mo. Kasi hindi yung mga anak natin yung pinakamalaki kong kargo, kundi ikaw. Napag-isip-isip ko na ayoko nang makisama sa'yo. Kasi hindi ako aasenso. Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Ganun na nga. Di ba? Sabi mo, probinsyano ka lang, pero hindi ka tanga. Bakit? May iba ka na ba? Ay, Sinasabi ko na nga ba? Tama yung kutob ko simula nang manlamig ka sa akin. ano naman sa'yo ngayon? Bakit hindi mo nalang tanggapin na ayoko na, tapos mag-move on ka na? Sa palagay mo ganun lang kadali yung gusto mong mangyari? Ako, Julie, kilala mo ko. Hindi ako bayolenteng lalaki. Mahal na mahal kita. Kaya nga kahit galit na ako ngayon at gustong gusto kong sugurin yung kabit mo na alam ko nakatira sa gusaling to, hindi ko gagawin dahil may dangal akong tao. Pero ikaw, meron ka ba nun? Kasi kung meron ka, paano mo nagawa sa amin ng pamilya mo yan? Paano mo ko nagawang iputan sa ulo? Kung iisa-isahin ko pang mga dahilan ko, baka hindi na tayo matapos sa usapan natin. Basta sinabi ko na rin naman na hindi na ako uuwi sa atin. Kaya pasensyahan na lang tayo. Gusto ko nang umusad sa buhay ko, Christian. At hindi ko yun magagawa kung kasama ko pa kayo ng mga anak natin. Kaya ikaw nang bahala sa kanila. Magpapadala na lang ako ng pera para may maitulong pa rin ako. Pero hanggang mag-10 taong gulang lang yung bunso natin, ha? Ikaw nang bahala sa kanila. Kasi ikaw lang naman yung gustong magkaanak agad tayo katulad ng pagmamadali mo noong makasal tayo. Sana hindi ka karamahin sa ginagawa mo yan sa amin. Sana hindi dumating yung araw na kakatok ka sa pinto ng bahay namin at magmamakaawa na tanggapin ka namin ulit ng mga anak mo. Kasi tinapon ka na parang basura nung kabit mo. Kasi pag nangyari yun, hindi kita patutuloyin sa bahay ko, Julie. Itaga mo yan sa bato. Tanga na lang siguro kung iniisip kong walang sekreto ang hindi mabubunyag. Lalo na kung ito ay masama at makasalanan. Takot na takot po ako noong malaman ni Christian ang tungkol sa relasyon namin ni Theo
Pero mas takot po akong bumalik sa kahirapan kung pipiliin ko ang asawa ko at mamuhay kasama sila ng mga anak namin sa probinsya. Ayoko na pong mag-ulam ng sardinas at itlog pag nagtitipid kami o di kaya ay kinukulang sa budget pambili ng mga desenteng pagkain. Ayoko na pong maranasang humaguluhol ng iyak sa pasilyo ng ospital at ipagmakaawa sa Diyos. Napagalingin niya yung anak namin habang nag-iisip kung saan kami kukuha ng perang pambayad sa ospital at pambili ng gamot. Ayoko na pong mainggit sa ibang babae na naggagawa ang gusto kasi mapera ang asawa nila. Kaya nung araw na yon ay nag-decide po akong makipaghiwalay kay Christian sa pamamagitan ng pagpili kay Theo. Sabihan niyo na po akong gaga, walang bait sa sarili, makasarili, pabayang ina at asawa o mukhang pera pero wala po akong pakialam. Para sa akin ay opportunity na ang kumakatok sa pintuan kaya bakit ko pagsasarhan. Nang mga panahon na yon ay hindi pa ako nagpadaig sa iyak ni Christian. At pagmamakaawa na balikan sila ng mga anak namin at makisama sa kanila para mabuo ang aming pamilya. Ayoko na papadudot at buo na po ang desisyon ko kaya wala ring nagawa si Christian kundi ang umalis ng luhaan. Si Theo po ang mahal ko at wala na akong pakialam sa iisipin ng ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsama po kami ni Theo at dahil na-extend ng ilang pangbuwan ng bakasyon ni Eva sa iba't ibang bansa, hindi na lamang sa Singapore ay mas naging malaya nga ang bawal naming relasyon ng asawa niya. Wala na rin po akong narinig noon kay Christian kaya inisip ko na baka tinanggap na lamang niya nang maluwalhati ang desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Buti nga yun, wala nang masyadong drama. Hindi nagtagal ay nabuntis po ako ni Theo, papadudot, at hindi ko makakalimutan yung araw na sinabi ko sa kanya na magiging tatay na siya. Sobrang galak at pananabik po ang naramdaman ni Theo dahil natupad na raw yung pangarap niyang magkaroon ng anak. Bagay na hindi maibigay sa kanya ni Eva dahil may problema ito. Naging maselan po ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ko. Kaya naman todo bantay at alaga sa akin si Theo. Pero nakaraos naman po ako ng tumungtong sa ika-4 na buwan ng tiyan ko dahil hindi na ako masyadong delikado. Marami po kaming pangarap ni Theo para sa munti naming pamilya. Kasama na rin doon yung plano niyang pakikipaghiwalay kay Eva. Nangako rin si Theo na tutulungan akong asikasuhin ang annulment papers namin ni Christian pagkapanganak ko upang sa ganon ay mapakasalan na niya ko. Aaminin kong kinasabikan ko ang araw na yon, papadudot, dahil alam kong si Theo na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Kaya lang, yung mga plano namin yon ay nasira noong mas naunang nakarating sa kaalaman ni Eva ang kalokohan namin ng asawa niya, kaya napauwi agad siya sa Pilipinas. Aray ko! Walang pangalang pananaburot ko kasi dapat sa'yo, dinapalitan ng buhay! Nasasaktan ako! Anong ba? Ahas! Pag nalaman ni Theo itong ginagawa mo sa akin, siguradong lagot ka sa kanya. Wala akong pakialam! Pareho ko pa kayong babalatan ng buhay! Hayop ka! Ate, sandali, ano ba nangyayari dito? Theo, tulungan mo Eva, ako. bitawan mo si Julie, ano ba ginagawa mo? Bitawan mo siya! Ang kapal ng mukha mo! Aray! Hintik kang babae ka? Bakit ka ba nananakit? Anong gusto mo? Halikan kita? Yakapin? Nagbakasyon lang ako tapos pagbalik ko, maaabutan ko na lang sa condo unit natin itong si Julie na nabuntis na! At alam mo bang pinagmamalaki lang naman ng ahas kong kaibigan sa pagmumukha ko na ikaw daw ang tatay ng dinadala niya? Mga demonyo kayo! Totoo ba yun?
Sabihin mong hindi kasi may pagkasinungaling talaga yang si Julie! Hindi ako nagsisinungaling. Dugot laman ni Theo yung baby na dinadala ko. Kaya wag na wag kang magsasalita ng ganyan. Wag na wag mo rin akong pagsasabihan kung kailan ako dapat magsalita o manahimik dahil wala kang karapatan! Hindi pa ako tapos sa'yo, Julie, kasi galit na galit pa ako sa'yo! May dila ka naman, di ba? Bakit natood ka na dyan? Totoo yung sinabi ni Julie. Anak nga namin yung batang nasa tiyan niya. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya nagawang traidorin ako ng ganito? Eva, I'm sorry. Sorry? May magagawa ba yung sorry mo para maayos pa tong gulong ginawa niyo? Nagtiwala ako sa'yo. Kasi akala ko mahal mo ko, pero bakit naman ganon? Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Tapos sa babaeng yan pa na tinuring kong kaibigan. Julie, hindi ka ba nahihiya sa akin? O talagang pinakapal na ng panahon yung pagmumukha mo kasi mukhang tuwang-tuwa ka pa sa nangyayari sa akin ngayon, no? Ganyan ka na ba talaga kadesperada at naisipan mong kumabit sa mister ko at nagpabuntis ka pa talaga para lang umangat-angat sa buhay at makatikim ng kaginhawahan? Kasi kung oo yung sagot sa mga tanong ko, aba, hindi ka lang ahas. Demonyita ka pa! Demonyita na kung demonyita. Pero wala akong pakialam. Ah, ganon. Sige, halika rito kasi hindi pa ako tapos sa'yo. Kakalboy kitang walang hiya ka! Teka, Eva, ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo si Julie! Sinabing bitawan mo siya! Tumigil ka na! Kulit mo! Bitawan mo si Julie! Tumigil ka na, Eva, pwede? Kasi kapag nanggulo ka pa ulit, kapag sinakta mo pa ulit si Julie, ipapapulis na kita! Gagawin mo yon? Ako yung asawa mo sa amin, kabit mo lang yung babaeng yan. Pero bakit kung ituring mo siya, parang mas mahalaga pa siya kaysa sa akin? Dahil mahal ko na si Julie. Mahal ko yung pinagbubuntis niya yung magiging anak namin. Kaya pwede ba? Huwag ka nang makialam. Alam mo kapag may nangyari talaga sa magiging anak namin, Eva, magbabayad ka. Makikita mo! Kaya pala ganyan ka na makitungo sa akin. Kasi binigay pala ng hudas na yan sa'yo yung bagay na hindi ko kayang ibigay. Kaya nga umalis ka na lang. Ano ba hindi mo maintindihan? Maghiwalay na tayo kasi hindi na kita kayang pakisamahan. Ayoko tumandang walang anak, hindi mo ako mabigyan ng anak. Hindi mo mabibigay sa akin yung gusto ko. Kaya itigil na natin to. Hayaan mo ako maranasan maging magulang. Gusto ko maging masaya at hindi ako magiging masaya kung kasama kita. Akala mo ba ikaw lang yung gustong maging magulang? Ako ba tinanong mo kung ayaw ko? Kaya nga ako nalulungkot ang gusto kasi hindi kita magawang bigyan ng anak. Pero kahit kailan hindi ko naisip na magloko katulad ng ginawa mo sa akin. Ikaw, Julie, sana masaya ka ngayon na nakasira ka ng pagsasama. Hindi ko lang lubos maisip na ikaw pa na kaibigan ko, na tinuring ko ng kapatid yung maglalagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Malaki pa naman yung paghanga ko sa'yo, pero lahat ng yun nawala na nang dahil sa ginawa mo. Sinusumpa ako kayo na hindi kayo magsasama ng matiwasay. Sigurado akong darating yung araw na magiging miserable yung buhay mo kasama siya. Masayang masaya po ako dahil ako ang pinili ni Theo at hindi si Eva. Sa pagkakataong yon, kahit na masakit pa rin yung anit ko sa sabunot niya, ay nakaramdam ako ng pride sa dibdib at sa aking sarili. Pakiwari ko kasi ay naungusan ko ang kaibigan ko at ako na yung nakakalamang sa aming dalawa. Tulad ni Christian noon ay umalis na luhaan si Eva sa kondo ni Theo. Simula noon ay hindi na rin niya kami ginulong dalawa, marahil ay naisip ni Eva na kahit na anong gawin niya ay hindi na siya pipiliin ng dati niyang asawa dahil mas mahal na ni Theo ang anak niya sa akin kesa sa kanya.
At syempre ako dahil ako ang susi para maging tatay siya. Bukod doon ay ramdam ko yung kagustuhan ni Theo na mabuo ang aming pamilya. Kaya walang pagdadalawang isip niyang tinapon na parang basura si Eva. Kaya lang naiwan po sa isipan ko yung binitawang salita ni Eva tungkol sa hindi namin pagsasama ng matiwasay ni Theo. Noong una ay binaliwala ko yon na wala lang yon dahil nasabi lamang yun ni Eva kasi galit na galit siya sa amin. Pero parang sumpa na nag-e-echo sa pandinig ko ang mga katagang sinabi niya at mas lalo akong nahintakutan noong tila nagkakatotoo po ang lahat. Isang taon na noon ang anak namin ni Theo nang magsimula siyang maging sobrang seloso. Dahilan para ikulong niya ako sa condo unit niya at saktan dahil lang akala niya ay meron akong ibang lalaki. Kahit na ang totoo ay wala naman talaga, Papa Dudut. Halika nga ritong malandi ka! Halika! Aray ko! Sabi, halika eh! Aray ko! Bitawan mo ako, nasasaktan ako, please! Anong bitawan na sinasabi mo? Ha? Para makaalis ka? At makipagkita ka doon sa lalaki mo? Ha? Anong lalaki? Wala akong lalaki! Huwag mo akong gawing bobo, Julia. Kung wala kang lalaki, bakit aalis ka na naman? Hindi ba nagpaalam ako sa'yo nung isang araw na makikipagkita ako sa mga kaibigan ko? Pumayag ka pa nga. Nakalimutan mo na ba? Sinungaling! Hindi ka nagpaalam. Wala akong naaalala. Hindi ka aalis. Naiintindihan mo? Theo, please. Ilang araw mo na akong kinukulong dito sa kondo mo. Kayo lang ng anak natin yung lumalabas. Please, isama niyo naman ako kasi naiinip na ako rito. Bakit ka maiinip? Eh, ang daming pwedeng gawin dito. Manood ka ng TV. Makinig ka ng radyo. Matulog ka. O kaya maglinis ka. May pagkain naman sa ref. Pwede kang kumain, hindi ka magugutom. Magluto ka na kakainin mo. Napakaraming pwedeng gawin. Dahil mong dahilan. Hindi ka ba nakikinig? Gusto kong lumabas para makapaglibang. Ikaw yata yung hindi nakikinig eh. Ha? Bingi ka ba? Ang gusto kong mangyari, pumirmi ka rito sa kondo. Hindi mo nga ako pinapagamit ng cellphone. Bakit mo ako sinampal? Inaano ba kita? Nakuha mo ba talagang magtanong? Sige, sabi mo sa akin. Bakit kita papayagang mag-cellphone? Ha? Para ano? Para magkaroon ka ng komunikasyon dun sa lalaki mo? O tapos, pag nakatsyempo ka, makikipagkita ka sa kanya. Tapos iiwanan mo na ako. Ganon yung gusto mo mangyari. Sumasalisi ka lang eh. Halika nga rito, malandi ka. Bitawan mo ako, Theo! Nasasaktan ako, parang awa mo na! Masasaktan ka talaga kasi matigas ang ulo mo. Aray! Inalimot mo talaga ako? Ha? Walang nga kang babae ka. Theo, bitawan mo ako. Hindi ako makahinga, parang awa mo na. O yan! Para sinasakal ka lang eh. Dahil mo reklamo. Papatayin mo ba ako? Bakit? Gusto mo ba? Pwede naman. Bakit hindi? Kaya kong gawin sa'yo yon, Julie. Masiguro ko lang na ako at ang anak lang natin ang lagi mong pipiliin. Naintindihan mo? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wala akong lalaki? Kayo lang ng anak natin yung mahal ko, Theo. Makinig ka naman sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi ka pumayag na makipagsiping sa akin noong nakaraang gabi? Ha? Bakit? Kasi sabi mo pagod ka. Yung pagod-pagod na yan, senyalis yan na meron ng iba eh. Pagod ako kasi naglinis ako ng kondo mo. Tapos nag-alaga pa ako ng anak natin. Na hindi ko na nga makuhang manalamin tapos pagbibintangan mo pa akong nakikipaglandian sa iba. Baka naman ikaw yung may iba tapos binibintang mo lang sa akin. Ano? Ano sabi mo? Pinagbibintangan mo ako? Ako ba yung may iba ha? Halika rito! Tulong! Halika! Tulungan
papagalingin ko tong braso mo eh. Kapal na mukha mo ng bintang ah. Ha? Buisit ka. Kapal ng mukha mo. O yan! Mamatay ka sa sakit! Papadudot malaki po ang pinagbago ni Theo at hindi na siya yung mapagmahal at mahinahaw na lalaking kilala ko. Lagi na siyang praning na baka meron akong iba. Na baka raw iwanan ko sila ng anak namin at sumama ako sa ibang lalaki. Sa totoo lang, simula ng pagbuhatan niya ako ng kamay ay ginusto ko na nga pong umalis sa poder niya, pero ayaw ko namang iwanan ang anak ko, Papa Dudut. Kaya nga nagtiis ako. Inisip ko na baka magbago pa si Theo kapag sinunod ko ang mga gusto niya. Pero hindi po yon nangyari. Maraming beses na kulang na lamang ay mapatay na niya ako dahil sa sobrang galit na wala namang dahilan. Hindi naman ako makahingi ng saklolo dahil lagi niya akong kinukulong. Ang laki po ng pagsisisi ko, Papa Dudut, dahil nakisama ako kay Theo. Doon ko nga biglang naalala yung mga salitang binitawan sa amin ni Eva tungkol sa hindi namin pagsasama ng matiwasay. Habang tumatagal, mas lumalala po si Theo. Siguro'y apektado na rin ang utak niya dahil sa labis na pag-inom ng alak. Yung pag-iisip niya kaya ay nagiging bayolente na siya dahil sa mga bisyo niya. Hanggang sa dumating po yung araw na hindi na ako nakapagtiis. Tumakas po ako, Papa Dudut, at iniwan ko sa kanya ang baby namin kasi mas mahal naman niya yung anak niya kesa sa akin. Hindi ko na po idedetalye kung paano ako nakaalis sa poder niya, pero agad po akong umuwi noon sa probinsya namin sa Quezon at tumuloy sa bahay ni nanay at tatay. Galit po sila sa akin dahil sa pag-abandon ako sa pamilya namin ni Christian. Pero dahil anak pa rin nila ay pinatuloy nila ako sa bahay nila, Papa Dudut. Lumipas ang mga araw, nung nanumbalik na ang lakas ko ay naging maayos na ang aking pag-iisip at sinubukan ko pong umuwi sa bahay namin ni Christian. Pero pinagtabuyan po niya ako. Tulad po ng sinabi niya noon ay hindi niya ako pinapasok sa bahay namin para makausap siya at makita ang aming mga anak. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Para pong minamartilyo ng paulit-ulit ang puso ko para madurog at maging pinong-pino. Lumuhod na ako noon at nagmakaawa kay Christian pero dinuraan niya lamang ako at ininsulto. Hindi raw ako karapat-dapat at tawaging isang ina ng mga anak namin dahil marumi raw akong babae. Sa huli, wala na po akong nagawa kundi ang umuwi kina nanay at pagkalipas ng isang buwan ay nag-decide akong umalis sa probinsya namin at hindi ko na lamang po sasabihin kung nasaan po ako ngayon, Papa Dudut. Pero sa kasalukuyan ay mag-isa po akong namumuhay. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay, mga kabarangay. Mga bagay na sana'y hindi ko na lamang ginawa noon para hindi ako kinakarma sa ngayon. Pero nangyari na. Wala na po akong magagawa para baguhin ang nakaraan at gabi-gabi po akong umiiyak at nagdarasal sa Panginoon na sana'y tulungan niya ako sa pinagdaraanan ko. Minsan naiisip ko kung merong time machine sana'y pwede akong bumalik sa nakaraan para itama yung mga maling nagawa ko. Pero dahil wala at imposible naman yon ay umaasa na lamang po ako